Hello, hi. Handa lang tayo ha. Nahanda lang natin yung mga gagawin natin para sa ating vlogging sa usapang minivan. Yun. So nakita ko rin kung ano yung kailangan ko. Sana successful itong gagawin natin. Dali lang, kukunin ko lang ang aking gamit. Yeah, let's go. Take tayo. Welcome ulit sa another episode ng Usapang Minivan. At ngayong araw dumating yung mga gamit natin para bumuo ng overhead compartment doon sa sa ating minivan na si Bugoy. Here we are kay Bugoy at dumating na nga yung mga in-order ko sa Shopee na mga parts na nakita ko doon sa isang vlogger na gumawa ng overhead compartment niya doon sa Japan. So hapon to. Malamang hapon, 'di ba? Yun nga, nakita ko yung parts na ginamit nung hapon sa Shopee. Meron sa Shopee. Okay? Ang tawag doon ay pipe connector. So ito ang sikreto nung pagbuo niya nung overhead compartment. So ito 'yun, oh. So ito yung mga pipe connector. Yan. So, ang tawag dito is two-way pipe connector. So, lahat ng parts na binili ko sa Shopee ay ilalagay ko sa description ng video na ito. So, ito, yung pipe connector na sinasabi nila. Bumili ako ng 10 pirasong pipe connector. Yan. So, mamaya, bubuuin natin yan. Calculated na natin yan na 10 piraso yung kailangan natin na pipe connector. Tapos, another thing is yung 25mm na stainless pipe. The usual na mabibili nyo, doon sa link na ilalagay ko. Doon sa link na ilalagay ko ay yung standard nila is 4 feet. So, or 4 feet or 120 centimeters. Yun. So, bumili ako ng 4 na 4 feet na tubo. Ayan. Na stainless. Okay? Hindi chrome to, hindi to chrome plated, stainless talaga to. Yung chrome plated kasi mas manipis. Ito mas makapal, so hindi to madaling mabaluktot. Ayun. Oh. Another thing na binili ko is ito, nandito na rin lang to. Itong mesh grill. Mesh grill ang tawag nila dito. Ito yata yung ginagamit nila para sa mga halaman. So, ang sukat ito is 1 meter yung haba. Tapos yung lapa is 60 centimeters, kung hindi ako nagkakamali. So this is a mesh grill na 60 by 100. 100, tapos 60, tama ba? 100. O yan, 100 niya. Pares sila nung haba nung 100 meter na 100 meter, grabe naman yung 100 meter. 100 centimeter na na stainless pipe. Alam yung end cap. End cap. Hindi to yung end cap, So, end cap, ayan, kailangan natin tong end cap na to para ko ba explain to? Para maging ganito, ayan. Ayan. Para maging ganyan. Okay? So, may mga areas dun sa DA17 yun na may kabitan ng may kabitan ng mga ceiling handles. So, yun yung tinanggal ko. Hanapin nyo na lang, parang yan, standard naman sa mga DA17 yan. May kabitan na ganyan. Tatanggalin ko yung isa mamaya. Tapos, ano pa ba? Ayun, yung end cap. End cap, ito yung nilalagay sa dulo ng ng PVC pipe. Ang tawag dito sa end cap na to is 1/2 na end cap ng PVC. So, parang ganito yan. Ito kasi 3/4 to. 3/4 to na end cap. So, ito ay, ayan, parang ganyan. 3/4 na end cap yan. Ang tawag naman dito is 1/2 na end cap. So, kailangan nyo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kailangan nyo ng 6 na end cap na PVC. 1/2 ang sukat.
Yun, so yun lang naman mga kailangan natin. And also, kailangan din natin ng gunting. Kailangan natin ng Allen wrench. Tapos 10mm na combination open saka close na wrench. Tapos kailangan natin ng kung kailanganin ba natin tong cutter. Saka ano pa ba? Kailangan natin ng barena. 'Yon. Kailangan natin ng barena. Tapos, siyempre, mga drill bits. Yan. So, yun. Yun lang naman. Tapos, siguro, yung in-order ko kasi na pipe is, di ba, 4 na 4 feet to or 4 na 120 centimeters. Pinutol ko yung dalawa para maging 1 meter. So, kailangan nyo ng lagaring bakal. Siyempre, hindi lang to. Kailangan yung lagaring bakal. Saka kailangan nyo rin ng, or pinakamadali, bumili kayo ng angle grinder sa Inco, no? Inco to. Bahala kayo, basta ako Inco ang binili ko. Yun, bili kayo ng angle grinder na ganito para pamputol. Ay, hindi ko na, ayan, ganyan na lang, hindi ko na bubuksan. Ayan, kailangan nyo ng ganyan, angle grinder from Inco. Ayan, Inco, baka naman. So yun ang mga kailangan nating materyales para buuin itong ating overhead compartment. Ayan. Ayan. So, tatanggalin ko yung isa din sa mga end cap na to. Papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. Bakit ko kailangan ng barena. Saka, paano ko siya idinikit dyan sa ceiling. So, yun. Una natin gagawin is tatanggalin ko muna to dahil idinikit ko na to bago ko pa simulan tong video na to. So, yun. So, para may idea kung paano binabarena yung end cap. Again, hindi ito yung end cap na yung sa mga sasakyan. End cap po yun. Ito end cap. Ayan, oh. So, ganito lang barenahin yung end cap. Ayan. Basta make sure na yung butas ay nasa gitna. Maganda dito sa drill natin, cordless drill natin from Inco, konting pisel. Di mo, ang bagal lang ikot, oh. Yung iba, yung mga fake, miski konting pisil lang, ang bilis ng ikot. So, hindi mo siya makontrol. So, ito, kinagandaan ni Inco. Sa kapagaang siya. So, make sure lang na nasa gitna yung butas. Tapos, gandahan yung piga ng barena. Para lang kumagat. Yan. Oh, ayaw. Mainipin ako. Yan. Okay. Ayan. Ayun na. O yan. So, make sure lang na nasa gitna yung butas para pag nilagay niyo yung tornilyo, nakasentro yung end cap. Para pag inipit mo, basta magigets nyo yun. Kailangan pantay-pantay yung end cap. Kaya mahalaga na malapit ka sa gitna talaga pag bumutas ka ng end cap. Kaya natin na. O yun, so yun, halos nasa gitna naman. Yun. So ganun lang hanggang pumasok yung tornilyo na 10mm para doon sa dito. Para sa ganyan. Ayan. Yun, so ganun lang. Ngayon, hindi ko maikakabit yung tubo hanggat hawak ko tong camera na to. So, dun tayo sa camera na yun. Okay? So, ikakabit ko yung tubo. Pero yun na muna yung camera. Okay? Dali lang. So, yun. Yun, sana makita. Yan, tansyahan. Oh. Mahinang klase, nakakalaglag. Hindi tayo pwede magtrabaho sa barko. Kasi pag nalaglag ang tools sa dagat, di mo na makakukuha. So, dito jokes. Dito mo ilalagay yung two-way na pipe connector, oh. Yan. Lagay mo siya dyan. Kita ba? Ayan ko ba?
Oh, siguro kita naman. Ayan. Ayan. Ganyan siya, oh. Yan. Yun. Oh, yun. So, ganun siya. Habang inihipitan mo itong tornilyo na to, iniipit niya to, saka iniipit niya rin yung pipe na ilalagay natin dito. Yung pipe. Yan. Yung side tube. Gasolina. Tapos, linisin lang natin. Tanggalin lang natin yung mga dikit. Alright. You buy your chips, anak. You buy your chips. Ask mommy. Ask mommy. Kulit ng anak ko, no? Yan. Oh, tanggalin ko lang yung mga dikit-dikit. Yan. Sana matapos natin ito bago umulan. O yan. Okay, one down. You say hi. You say hi. Oh, you go to your mom. Sige na. Bili ka chips, anak? Ha? Ha? Oh, isa pera mo. Ako rin. Kaya pag like and subscribe kayo sa akin para may pang chips ako dito sa mga anak ko. Kaya please lang, like and subscribe sa aking YouTube channel para may pang chips yung dalawang anak ko. Aray ko! Aray ko! So, kakabitan natin tong ating tubo using yung mga pipe connectors. So, ayan. Ito siya. Yes, tama ba? Oo. So, kailangan ko dito sa side na to is 3. Ulo ko. Alright. So, kakabit nyo muna yung pipe connector sa kanya. Tapos, tansyahin nyo yung distance. Saka nyo isuksok doon sa mga PVC pipe na nasa na kinabit natin sa ceiling. Try ulit natin. There you go. 1 ay pasok, 2 and come on. Yun, oh. Sakto siya, oh. Lapat na lapat. So, ang gagawin mo lang dyan is higpitan mo na lang. Yun. Higpitan mo na lang siya. Yan. Yun. So, higpitan natin. Baka kasi mahulog. So, kailangan mo ng Allen wrench sa kanong 10mm na combination. Ito yatang area to, hindi masyadong kita dyan sa camera. Oh, yan. Okay. Stig 2. Yan. Ganun din sa kabila. Mamaya, wag mo muna masyadong higpitan yung pipe. Kasi, mag-a-adjust pa kayo paglagay nyo ng basket. Tatansyahin nyo pa kung hanggang saan nyo ilalagay yung pahabain dito yung pipe. Yun. So, ganun lang naman. Yun. So, yun. So, ganun ulit. Kabit natin dito sa kabilang side. Kopya. Okay. So, yun. Nakakabit na. Ayan, nakakabit na siya. Higpitan ko na lang. Higpitan ko na lang. Tapos, kailangan yun, yung haba nung nakalabas dito sa kayong haba nung nakalabas dito is pantay. Para maging square yung basket natin. Kasi pag hindi siya pantay, baka basta off tignan, ok kasi ako eh. Alright? Sige. Ayan, oh. So, mas sturdy na siya. Mas matigas. Ayan. Mas matigas na. Hindi na siya. Ayan. Ganyan lang. Aalog-alog. Okay lang naman yan. Pero hindi na malalaglag yan kasi naipit niya na si end cap. Saka naipit niya na rin si stainless pipe. Ngayon, alam ko nilagay ko dito. Sinagad ko siya dito bago mag-curve. Para ma-maximize ko lang yung pwedeng space na hanggang saan ko siya pwede iusog. So hanggang ganyan lang. So nag-iwan ako from here papunta dito is 5.5 inches.
nag-iwan ako ng ganon, 5.5 inches. Ganon din dito para alam kung pantay silang dalawa. Okay, so next naman natin ay ilalagay ko itong 1 meter natin na 25 mm na tubo dito sa pinakadulo ha. Sa pinakadulo dito ko siya ilalagay. Gagamit ulit ako ng two-way na pipe connector. Ayan o, parang ganyan din. Yan, parang ganyan din. So two-way na pipe connector gagamit ako. Sayang eh. Dungis pa ni no? Dungis pa ni Bugoy, no? Alam ko nakikita nyo dyan sa video na yan na madungis pa si Bugoy. So wala lang. Hiya mo siya. Trip ko yun eh. Yan. Linis na. Ito na rin. Okay. Alright. Here we go. So malinis na siya. Ngayon, ito naman ang kakabit natin. Another two-way na pipe connector para dito sa 1 meter natin na tubo. So ganyan magiging forma niyan. Saka po ganito. Okay. So magiging ganyan siya. Ayan, magiging ganyan. Tapos another pipe connector sa kabilang side papunta dito. So, aray ko. Hugot. Okay lang tagang kapos yan kasi hindi talaga siya nasasagad dun sa loob ng pipe connector. So tagang lalabas talaga na kapos yan. Ganyan. So yun, dali lang, kabit natin yung isa pang pipe connector. Okay, pang isa ganun. Oh, ayan, kabit na natin. Ayan. Ayun, no? Ayun na, kabit na siya. Tapos medyo, yan. Yan. Nakakabit na siya. So, tatansyahin nyo na lang yung distance, yung allowance dito, saka yung allowance dito para nakagitna yung pipe connector natin. Yun. Tama ba? Ayan, tatansyahin nyo lang. Ayan. So, again, higpitan ko muna tapos pakikita ko sa inyo ulit. Okay? Ayan, tapos na. Mahigpit na siya. Okay, di ba? Mayroon na siyang ganon. Next, yung another 1 meter natin na tubo doon naman sa kabilang side. Lalagay natin. Another thing pala, bumili ako nito sa Shopee. Para dito yan, oh. Ayan, oh. Yun, oh. Para doon, yung takip na yan. Ay ko. Yan, hindi ko tuloy mahipitan. Ayun, parang gano'n siya. Para aesthetics lang ba. Ayan. Ayan, pipe. Cap. Ayun, so ayan, meron na siyang gano'n. Takip, mas malinis tignan, di ba? Yun. Ito, yan ang mas malinis sa tignan. Di ba? Ganda. So, ayan. Kabit natin yung tubo doon. Pakita ko sa inyo pag nakakabit na. Ayan. So, nakakabit na natin yung pang-apat na tube na kailangan natin ikabit. So, ganito ang forma niya, no? So, nandito siya. Magkadikit sila ng dalawang two-way na pipe connector. Ayan, magkatabi sila. Ayan. Ayan, siguro gets nyo yan. Ayan, no? So, yung distance nito sa akin doon, pwede na natin isabit itong ating
tag dito 1 meter by 60 centimeter na basket. Pinakagat ko doon sa pagitan ng pipe connector yung basket, yung mesh grill, para mas stable lang ba. Yun, nakaipit siya doon. Ganon din dito. So wala pa tong cable tie natin. Tapos dito i-cable tie din natin. Siguro kahit isa lang siguro. Dito, i-cable tie natin siya. So yun mga kausap, overhead cabinet, overhead. Sabi ko kanina, overhead compartment, extra overhead compartment para sa ating DA-17B na si Bugoy. Ayan. Ayan di ba? Tapos, alam mo, isang magandang idea na naisip ko, sana bumili na lang pala ako ng yung regular na tube, tapos pininturahan ko ng itim, kasi walang makuhang itim nito. Yung pipe connector sa yung ganitong tubo na 25mm, walang makuhang walang makuhang black o yung hindi, parang powder coated na black, walang makuha. So sana bumili na lang ako ng regular na tube, tapos na 25mm, tapos pininturahan ko muna bago ko kinabit. Pero meron din ako mas magandang idea na naisip. Kung makakabili ka ng acrylic tube na 25mm, pwedeng yun na lang gamitin mo. Yung acrylic tube, yung see-through ba? See-through, tapos lagyan mo ng LED light sa loob, tapos i-connect mo dun sa dome light. Ayun sa dome light. Hindi may ilaw ka na paikot. So anyways, ayan, dumitilim na. Kung makakuha sana ako ng more than 4 feet, pwede kong habaan to. Tapos lalagyan ko pa ng isa pang tube dito para malagyan ko ng cortina. So meron kang privacy na cortina. At the same time, pag mag-isa ka lang at magmamaneho ka, ang pinalalamig lang ng aircon, itong area na to, itong cabin lang na to. Yun lang ang pinalalamig ng aircon mo. So, maganda rin maglagay sana ng cortina dito. Duduktong mo na lang, habaan mo na lang to, papunta dito. Tapos lagyan pa ng isang tube, papunta dito sa kabilang side. Hindi meron ka na ang curtain rod. So, yun. Ano pa ba? So, maraming salamat sa panonood sa ating maliit na video. Maraming salamat sa panonood ulit sa ating usapang minivan. God bless everyone. Sana po ako po'y nakaambag ng knowledge sa inyo sa komunidad ng pagmiminivan. God bless everyone. Peace out.